Isa pong lalaki ang naghahanap ng kahulugan ng buhay. Hinahanap po niya ang daan upang makamtan ang buhay na walang hanggan. Pero nang sinagot ng Panginoon ang kondisyon para siya ay maging maligaya, una ay binanggit ng Panginoon ay ang pagsunod sa kanyang mga utos. At ang sabi ng Panginoon, sabi ng binata, nagawa ko na pong lahat. Simula sa pagkabata, sinunod ko na po ang lahat ng inyong mga kautusan. Kaya sabi ng Panginoon, meron ka pang dapat gawin. At ito ang iyong dapat gawin. Kung ibig mong maging ganap, humayo ka at ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. At pagkatapos nito ay sumunod ka sa akin. Ito po ang isang kabanata sa banal na ebanghelyo na napakalungkot. This is the only invitation that of the Lord that was snubbed by the one who was called. Dinedma ng binata ang pagtawag ng Panginoon. Sapagat hindi niya kayang iwanan ang kanyang napakaraming kayamanan. Kaya naman, hindi niya nasundan ang Panginoon. Kaya naman, masasabi natin dito sa ating pagbasa na ang kayamanan ay naging hadlang para sumunod sa ating Panginoon. Kapag ang pera ay naging na nating Diyos at napalitan na sa puso mo, hindi na kamahal-mahalang puso ni Jesus, kundi kamahal-mahalang piso ni Jesus, may problema ka. Na kapag pinakakalagahan mong higit ang kayamanan kaysa sa material na bagay, ito po ay magiging hadlang. Kaya kung kayo tatanungin ko, ito ay tanong lang na yung honest to goodness. Sino po ang gustong yumaman? Taas ang kamay. Taas yung totoo. Sino yung gustong dumami ang pera? Taas yung totoo. Dito yata puro plastic. Ang mga naririto puro plastic. Ito puro plastic. Sino ang gustong yumaman? Yan ang totoong sagot. Sino ang gustong dumami ang pera? Mabayaran lahat ng utang. Ayun, talagang pati paa, nakataas na. Pero hindi po tayo natakot dun sa ebanghelyo na yung kayamanan ay naging hadlang sa kaligtasan. Ang kayamanan po unang-una ay biyaya ng Diyos. Galing sa Diyos. Amen? Pero ang kayamanan po na hindi pinaghirapan, na hindi pinagpawisan, na hindi pinagpaguran, ay madaling nawawala. Sabi nga po, ang kayamanan na galing sa bula-bula ay madaling nawawala. Kaya marami po sa atin gusto lahat ay easy money. Gusto natin ay return of the investment agad. Pero mas maganda po yung kayamanan na pinagsikapan. Yung tagaktak na yung pawis. Katulad, punta ko pong Amerika. 1 linggo. Halos kadadating ko lang, aalis na uli ako. Halos nakaka-adjust na ako sa time difference. Uuwi na ako. Pero yung kayamanang nakita ko po doon, ay ang ibinahagi ko'y salita ng Diyos, ang ibinahagi ko'y kayamanan ng pananampalataya, kayamanan ng pag-asa sa mga tao. Tuwang-tuwa po yung aking pinagmisahan kahit na po napakalayo. Imagine I was invited for 1 mass. At bago po ako makarating, sinubukan ako ng Panginoon. Nawala ang passport, nawala ang visa, nawala ang cellphone, nawala ang credit card, nawala lahat. Nawala. Pero yung pala,
meron palang catch doon na kapag nawala pala yung mga ibang bagay, maraming bagay, meron palang ibabalik si Lord. Pero wala akong ID noon. Aba, ay paano ka makakapag-apply ng pasaporte kung wala kang ID? Ngayon, nadagdagan ng ID ko. Una kong ID, orthopedic disability. O, kita ninyo, nadagdagan 20% sa restaurant, 20% sa gamot, at matagal na ako kung hindi nagdadrive. Aba, nabigyan din ako ng driver's license. O kita ninyo, hindi mo hinihingi, binibigay. Yung pala, ang ibibigay ko po doon sa mga tao, more than money, more than material things. I rekindle their faith. I rekindle their love for God. Ginising ko ang pananampalataya nila. At sabi ko, totoo nga pala, pag merong nawala, merong ibabalik sa iyo. Siksik, liglig, umaapaw na pagpapala. Kaya, okay lang po minsan na tayo mahirapan. Okay lamang po na tayo ay dumaan po sa mga pagsubok. Sapagat lahat ng yan may katapat na mga biyaya. Kaya naman po pala talagang pilit akong sinubukan ng Panginoon ay maraming mga kaluluwa ang makakapagbalik loob sa Panginoong Diyos. Yung ginagawa kong healing, niikot ko yung Blessed Sacrament, noon lang nila naranasan ang lalakas ng hagulhol, pati mga lalaki. At talaga pong tulo ang kayat, tulo na lahat. At doon ko po naramdaman na talagang sila'y hinipo ng Panginoon. What I gave was the richness of faith. Ang ibinigay ko'y buhayin ang kanilang pananampalataya. Kaya naman sana sa araw pong ito, maramdaman natin sa pagsimba dito sa kamay ni Jesus na dahan-danga kang nabubuhay ang tunay na kayamanan sa inyong mga puso. Huwag lang na tayong magtipon ng kayamanang nauubos, kundi tipunin natin at sana'y madiscover natin ang tunay na kayamanan ng ating buhay. Walang iba kundi ang Panginoon. Sabi ko nga po doon sa aking sermon sa wikang Kastila, sabi ni Santa Teresa ng Avila ay sa kanyang tula that God alone suffices. Diyos solo basta. Kaya nga kapag nasa atin ang Panginoon, nasa atin na po ang lahat ng bagay. Wala ka nang hahanapin pa. Ang tunay na kayamanan, walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Kung siya'y nasa ating puso, kung siya'y nasa ating pamilya, tayo na po ang pinakang mayaman sa buong mundo. Diyos solo basta, God alone suffices. Amen.